Magandang araw mga ka-EDOX, at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang yung home ng channel at hanapin ang store, o di kaya i-click ang more sa description at makita mo na ang mga produkto sa store. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang dating presidente ng Pilipinas, si Rodrigo Rody Duterte, ay nahaharap ngayon sa formal na kaso sa International Criminal Court. Ang tagausig ng ICC ay nagharap ng tatlong magkaibang kategorya ng kaso ng di umano'y krimen laban sa sangkatauhan na nagmula sa giyera ni Duterte laban sa droga, mga kasong humihingi ng hustisya. Narito ang tatlong pangunahing kaso na inirekomenda ng tagausig para sa kumpirmasyon. Bawat isa ay batay sa tiyak na mga kilos, petsa at grupo ng biktima. Kailan nagsimula ang panahon at tungkulin ni Duterte na nangyari ang mga ito? Mula 2013 hanggang 2016, noong si Duterte ay alkalde ng Davao City. Si Duterte ay kinasuhan bilang kasabwat sa 19 na pagpatay sa panahong ito. Hindi ito mga random na pagpatay kundi di umano'y sistematikong extrajudicial na pagpatay na isinagawa ng tinatawag na Davao Death Squad. Mahalaga ito sa kasong ito dahil ito ay nagpapatunay ng matagal na niyang control sa isang death squad bago pa man siya naging pambansang leader. Ito ay nagpapakita ng mga pattern ng kawalan ng pananagutan at paglahok ng estado o quasi-estado sa mga target na pagpatay. Kailan nagsimula ang national na kaganapan? Sa paligid ng 2016-2017, sa simula ng kanyang pagkapangulo. Inaakusahan si Duterte na mayroong fortline na pagpatay sa high-value targets, mga individual na itinuturing na napakahalaga sa ilalim ng patakaran ng giyera ni Duterte laban sa droga. Ang mga pagpatay na ito ay di umano'y sumasalamin sa sadyang patakaran ng gobyerno na targeting ang ilang individual. Ang kahalagahan ng kasong ito ay nakatuon sa piling, target na pagpatay, nagpapakita ng salaysay ng tagausig na ang giyera laban sa droga ay hindi lamang malawakang operasyon, kundi pati na rin ang sinadyang pagtarget sa mga tiyak na tao. Sa gitna hanggang huling bahagi ng kanyang pagkapangulo, pangunahin noong 2016-2018, may mga akusasyon tungkol sa mga operasyong paglilinis. 43 pagpatay sa mas mababang antas ng diumano'y mga gumagamit o nagtutulak ng droga sa maraming lugar. Ang mga pagkamatay na ito ay nagresulta mula sa mga operasyon o raid kung saan pinatay ang mga suspek. Marahil sa ilalim ng pagbibigay katwiran ng pagpapatupad o pagsugpo sa mga aktibidad ng droga. Mahalagang malaman, ang kasong ito na siyang magtatampok ng patunay sa sistematikong karahasan na nakaapekto sa malaking bilang ng mga ordinaryong mamamayan. Nagpapakita na ang diumano'y mga krimen ay hindi limitado sa mga high-profile na target, kundi malawakan sa mga mahihinang komunidad. Ang tatlong kategoryang ito ay magkasamang kumakatawan sa isang pattern, mula sa mga pagpatay sa Davao hanggang sa pag-alis ng mga high-value targets, hanggang sa paglilinis ng mga di-umano'y drug suspect sa kalye. Hihilingin ng tagausig sa pre-trial chamber na kumpirmahin ang mga kaso dahil ang mga krimen ay di-umano'y malawakan at sistematiko na tumupad sa pamantayan para sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Ang mga kilos ay sumasaklaw sa tungkulin ni Duterte bilang alkalde at presidente na nagpapakita ng pagpapatuloy ng utos at patakaran. Saklaw nito ang parehong target na pagpatay at malawakang operasyon na nakaapekto sa parehong tiyak na tao at malawak na populasyon. Kung makumpirma, ang mga kasong ito ay nagtatatag ng legal na batayan para panagutin si Duterte sa pagpaplano o pagpapahintulot ng malawakang maling pagkamatay at para kilalanin ang mga karapatan ng mga biktima sa katotohanan, hustisya at bayad pinsala. Mga ka-EDOX, pag-usapan natin ngayon ang isang napakahalagang tanong. Kapag ba ang ICC prosecutor ay nagrekomenda ng charges tulad sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, madalas ba itong nauwi sa confirmation at actual na paglilitis? Klaruhin natin, kapag ang ICC prosecutor ay nagsumite ng recommendation, hindi ibig sabihin ay agad itong tinatanggap ng pre-trial chamber.
Pinag-aaralan muna ng mga hukom kung sapat ang ebidensya para tuluyang i-confirm ang charges. Pero ayon sa kasaysayan ng ICC, malaki ang tsansa na kapag nagrekomenda ang prosecutor, nagiging formal itong kaso. Mga halimbawa sa mga kaso na nangyari na. Case 1, Uhuru Kenyatta at William Ruto, Kenya. Noong 2010 hanggang 2013, sinampahan sila ng kaso dahil sa post-election violence. Na-confirm ng pre-trial chamber ang charges at umusad ang trial. Bagamat nauwi sa withdrawal dahil sa witness intimidation at kakulangan ng ebidensya, malinaw, kapag nagrekomenda ang prosecutor, kadalasan sinusundan ito ng confirmation. Case 2, Laurent Gbagbo, Cote d'Ivoire, dating pangulo na kinasuhan ng Crimes Against Humanity noong 2011. Na-confirm din ang charges at umusad sa trial. Sa bandang huli, siya ay naakwit. Pero tandaan, ang simula pa lang, tinanggap agad ng ICC ang rekomendasyon ng prosecutor. Case 3, Bosco Ntaganda, Democratic Republic of Congo, isang rebel leader na kinasuhan ng war crimes at crimes against humanity. Dito, lahat ng charges ay kinumpirma. Nauwi ito sa conviction at 30 years imprisonment, isa sa pinakamalakas na precedent na nagpapakita ng bigat ng prosecutor's recommendation. Ano ang ibig sabihin nito? Una, karamihan ng mga rekomendasyon ng prosecutor ay hindi basta-basta tinatanggihan ng ICC. Ikalawa, kadalasan binabawasan lang ang ilang charges, pero nananatili ang core case. Ikatlo, hindi maglalabas ng recommendation ang prosecutor ng walang malalim na investigasyon at matibay na ebidensya. Pero may ilang risk factors. 1. Kung mahina ang chain of evidence. 2. Kung may obstruction of justice gaya ng witness intimidation. At kung may political sensitivities, bagamat sa teorya, batas lang ang sinusunod ng ICC. Ngayon, paano ito konektado kay Duterte? Kung pagbabasehan ng precedent, malaki ang tsansa ng tatlong kaso na ni-recommend laban sa kanya ay mako-confirm ng ICC. May malinaw na pattern, mula Davao killings hanggang high-value targets, hanggang clearance operations. Makikita ang continuity ng command mula sa pagiging mayor hanggang presidente. At higit sa lahat, mas marami at mas malakas ang ebidensya kumpara sa ilang naunang kaso ng ICC. Kaya mga ka-edocs, malinaw ang mensahe, hindi man ito garantiya, pero napakalaki ng posibilidad. Kapag nagrekomenda ang ICC prosecutor ng charges, madalas itong nauwi sa confirmation. At sa kaso ni Rodrigo Duterte, malaki ang tsansa na abot ito sa formal na trial, dahil sa bigat ng ebidensya at sa lawak ng alegasyon. Ano ang mensahe sa postponement ng confirmation of charges hearing ni Duterte na sa sanay gaganapin ngayon? 1. Hindi ito pagkatalo ng hustisya, kundi bahagi ng proseso. Ang postponement ay hindi nangangahulugang ibinasyura na ang kaso. Sa ICC, karaniwan ang ganitong hakbang upang mabigyan ng sapat na oras ang magkabilang panig, lalo na ang prosecutor, para ihanda ang lahat ng ebidensya. 2. Mas mahalaga ang kalidad kaysa sa bilis. Kung ipipilit ang hearing ng kulang ang dokumento o testigo, maaring humina ang kaso. Ang pagpapaliban ay senyales na mas pinapahalagahan ng ICC ang matibay na ebidensya kaysa sa mabilis na aksyon. 3. Pagpapakita ng respeto sa due process. Ang postponement ay malinaw na mensahe na kahit malalaki ang pangalan na sangkot, tulad ni dating Pangulong Duterte, dadaan pa rin ito sa parehas at patas na proseso. 4. Pag-asa para sa mga biktima. Bagamat maaring nakakadismaya ang delay, nagbibigay din ito ng katiyakan na kapag nagpatuloy ang hearing, mas buo at mas matatag ang kasong ihaharap, isang hakbang na mas makatutulong sa paggamit ng hustisya. Ang pagpapaliban ng confirmation of charges hearing laban kay Rodrigo Duterte ay hindi pagkatalo ng hustisya. Ito ay tanda ng masusing pag-iingat ng ICC upang tiyaking matibay, kumpleto at patas ang prosesong dadalhin laban sa dating Pangulo. Ang mensahe nito, mas pinipili ang kalidad kaysa sa bilis, at sa huli, ang bawat hakbang ay para sa tunay na hustisya ng mga biktima. Ano sa tingin ninyo? Sa darating na mga buwan, makikita ba natin ang isa sa pinakamalaking trial sa kasaysayan ng Pilipinas? Ay comment ninyo ang inyong opinion sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edocs DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli. Paalam.